Minsan talaga sa buhay, dumarating ang mga ganitong pagkakataon. Yung inaakala mong hindi mo kayang gawin, eto ngayon at magagawa mo na. Minsan may mga tanong tayo sa mga sarili natin na, kaya ko kaya yan? Pero paano naman natin yan masasagot kung hindi natin susubukan? Meron kasi akong kaibigan at tinanong ko siya kung paano niya nagagawang umalis mag-isa. Mag-explore mag-isa sa isang lugar na bago sa kanya. Wala siyang kasama, wala siyang kakilala. Hindi ba ako nakakatakot at malungkot yun? Kasi parang nga, mag-isa ka nga lang. Parang masyado ka namang kawawa noon, di ba? Pero ang sabi niya, ay naku sis, hindi. Minsan dapat mo ring subukan ang bumiyaheng mag-isa, mag-explore mag-isa. Yung hindi mo alam ang mangyayari sa'yo sa lugar na yun. Just to have fun, explore the place. Ang sabi pa nga niya sa akin, akala mo lang nakakatakot. Siguro sa umpisa, yes. Pero masaya daw at isa pa, marami ka daw makikilala at magiging kaibigan. Lakasan nga lang daw yun ng loob. And for sure, mag-i-enjoy daw ako. I-try mo sis. Very exciting kaya. Kaya napaisip din ako, ano kaya't minsan gawin ko yun? Yung magbakasyon ako mag-isa lang. And total naman, napakatagal ko na ring single. Uy, wala naman talaga tayong makakasama, kaya gora lang. Subukan natin ito. Subukan nating magbakasyong mag-isa, mag-relax mag-isa lang. Basta ang gusto ko malayo. Malayo sa sibilisasyon. Malayo sa stress, ganon. Malayo sa lahat. Yung pakiramdam ko, nasa ibang mundo ako. Ano nga kaya ang pakiramdam ng kaya ganon? Ito, napagdesisyonan kong gawin itong mag-isa. Kaya samahan niyo ako, my loves, kung saan ako dadalhin ang aking mga paa. Ito ang literal na adventure na hindi ko alam ang mangyayari sa akin. Bahala na si Lord sa akin. Alam kong hindi naman niya ako pababayaan. Malay natin, nandito ang kapalarang hinahanap ko. Charot. At saan nga ba ako dinala ng mga paa ko? Halina kayo, my loves, at ikukwento ko sa inyo. From Naiya Terminal 3 ay sumakay ako ng eroplano papuntang Don Muang International Airport. Dito yan sa Bangkok, Thailand, my loves. 3 hours and 15 minutes ang papunta doon. Pagkatapos ay sasakay naman ako ng taxi para sa susunod kong destinasyon. Sabi ko naman sa inyo, gusto ko talaga yung malayo. Panibago nga palang airport itong pupuntahan ko. Etong Suvarnabhumi Airport ang pupuntahan ko papunta sa Trat Airport. Ang Trat Airport ang pinakamaliit na airport sa buong mundo. At 45 minutes naman ang biyahe papuntang Trat Airport. Karamihan nga sa mga kasabay ko ay pamipamilya, magjojowa. Ako lang talagang nakita kong mag-isang kasama nila. Ay, Diyos mio, parang gusto ko na talagang umuwi. Tignan nyo nga at pati dito sa airplane ay wala naman akong katabi. Ay, bahala kayo dyan, uy. Ay, basta ako sitting pretty lamang dito. Anyway, kung sa atin pala, parang Palawan o isang maliit na island ang pupuntahan ko dito, may nakapagsabi sa akin na maganda daw at worth it kahit napakalayo at parang liblib na ang lugar. Nakakatuwa lang at kahit maliit lang itong plane na sinakyan ko, abay may pamerienda pa sila. Tinikman ko nga lang at sakto lang naman ang lasa, hindi ko nga inubos at kasi carbs nga yan. At after 45 minutes nga, ito nga at nandito na kami sa Trat Airport, ang pinakamaliit na airport sa buong mundo. Safe naman kaming nakalanding sa awa ng Diyos, pero hindi pa nga dyan natatapos ang journey ko ngayon sa araw na ito, my loves. Malayo-layo pa ang aking lalakbayin para makarating sa aking final destination. At tingnan nyo naman kung gaano kaliit ang airport na ito, my loves. Kinuha ko lang ang luggage ko at lumabas na rin ako. From Trat Airport ay may van na sumundo sa akin papunta sa tutuluyan kong hotel. Mga 40 minutes bago kami makapunta sa isang malaking ferry para itawid kami sa kabilang island. Ay, Diyos mio, wala na makatapos ang biyahe ito. Sayang nga at gabi na, kaya wala na akong mga nakitang magagandang view. Then finally ay nakarating na nga ako dito sa resort na tutuluyan ko ng mga ilang araw. Sylvan Hotel nga pala ang pangalan ng resort at ang place ay Koh Chang Island. Ay, grabe. Tama nga ang nag-recommend sa akin na napakaganda ng place na ito. Talagang worth it at napakalaki ng lugar. At dahil nga gabi na akong dumating, ay hindi na ako nakapag-room tour sa inyo, my love. Sobrang pagod ko dahil paano ba naman? Mahigit 24 hours ata akong gising. Kaya plakda talaga ang lola nyo, my loves. Halika at ilibot ko kayo ng konti dito sa resort na napili ko. Napaka-breathtaking ng lugar na ito at talagang bagay na bagay ito sa mga gustong mag-isa, gustong mapag-isa at makapag-relax ng malayo sa realidad. Tingnan nyo naman, my love. Sobrang worth it. Napaka-peaceful ng dagat, ang ganda ng pool, parang nang iingganyo na mag-swimming ka, ganun. Sino mag-aakala na may ganitong klaseng resort dito? Alam nyo, my loves, grabe kasi yung dinaanan namin kagabi. Bundok talaga. Alam nyo yung hindi nyo talaga aakalain na meron palang ganitong kagandang resort dito sa lugar na ito. Ay nako, ay ngayon pa nga lang, hindi ko pa nga na-explore ang lugar na ito. Ay enjoy na talaga ako. Ay what more sa mga susunod pang araw. Kayo ba, my loves, mahilig din ba kayo sa mga ganitong klaseng lugar? Yung tahimik at malaparaiso? Ay nako, kung ganun, appear tayo dyan. Look at that. Oh. So this is life. Ang sarap ng life. Oh. Grabe. Nice. Sana laging ganito ang buhay. Hi, my loves. Ayan, nandito ako sa Koh Chang, Thailand. Yee! Tingnan nyo naman ang aking view sa likod. Napakaganda, diba?
Ang sarap ng buhay natin. Oh. Ayun, oh. Diba? Wala lang, masarap lang ang ating buhay ngayon. Masarap magmuni-muni pag ganito, no? Diba? Me time, ganon. Very nice. Takot lang ako mag-swimming. Takot kasi ako mangitim, ganun. Kinabukasan nga, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Explore na natin ang Ko-Chang, my loves. Eto nga pala ang pinaka-taxi nila dito. Medyo malayo kasi yung resort sa pinaka-busy area nila. Sumakay lang ako ng taxi at nagpahatid nga ako dito sa may elephants. Kaya tara, my loves, at pakainin natin sila. Wow! Ang laki! Nakakatakot naman to. Oh my God! Oh, may mga pangalan sila, oh. Yan. This female. Tapos this one. Lumiyay. And then, puro mga babae yata ito. Kamlay. Naku po, nakakatakot. Ang lalaki. And, ayun, hindi ko mabasa. Pero ayan ang lalaki. Hanggang doon. So, pwede mo silang pakainin. Mababait naman sila, kaya lamang nga sa sobrang laki nila, ewan ko ba at pakiramdam ko ay kayang-kaya nila akong ihagis. Pinanonood ko na nga lang yung isang nagpapakain na foreigner at sinubukan ko rin sanang pakainin yung isa, pero naunahan naman ako ng takot. Sugar cane nga pala yung pinapakain sa kanila at bibilihin mo nga pala yun para mapakain sila. Pagkatapos nga ay nag-ikot-ikot lang ako at naghanap ako ng mga souvenir shops para bumili nga sana ng mga pasalubong, pero mas marami dito ang mga bars or mga cafe. Kaya ang siste ay naghanap na lamang ako ng makakainan at nagugutom na ako. Pagkatapos ko nga manood ng mga elepante at mag-ikot-ikot dito ay napagod naman ang lola ninyo. Paano ba naman ay puro lakad ang ginawa ko at naghanap nga ako ng mga souvenir shop, wala naman akong nakita. Kaya ako'y napadpad dito sa katabing resort, sa Centara Tropicana Resort. Maganda rin nga ang resort na ito at bukod nga sa Sylvan Resort, isa din daw ito sa magagandang resort. At totoo nga, ang sabi nga kasi ng tour guide ko ay masarap nga daw ang pagkain dito, kaya sige nga, masubukan ko nga. Para kasing napakasarap mag-lunch dito sa tabing dagat. At dahil nga bakasyon ko ngayon, ang sabi ko sa sarili ko ay kakainin ko lahat ang mga bawal sa akin. Inumpisahan ko na nga dito sa pag-inom ng buko juice. High carbs nga kasi ito. Ay napaka-refreshing naman. And for my lunch, itong seafood pasta ang aking in-order. Sa itsura pa lang ay masasabi mo masarap na talaga siya. At hindi nga ako nagkamali. Masarap nga siya, my love. Sayang nga lamang at hindi ko naubos kasi sobrang dami naman ng servings. Hay nako, paniguradong pag-uwi ko ng Pilipinas, madadagdagan ng 5 kilo ang aking timbang. Ay susmi. Napakasarap naman talagang kumain dito sa tabing dagat. Medyo naninibago pa nga lamang ako sa aking ngipin, kaya medyo nahihirapan pa akong kumain ng mga matitigas dyan. Lalo na itong pusit na medyo makunat nga siya, pero masarap. At kapag nasa Thailand ka, wag na wag mong palalampasin ang hindi ka makatikim nitong mango sticky rice. Kailangan mo itong matry, my loves, dahil napakasarap naman talaga. Sino sa inyo ang may favorite nito? Dali at dadalhan ko kayo. Eto na ata ang pinaka-nakakainis sa sitwasyon dito, my loves. Napakaganda ng view, napakalinis ng pool, nang iengganyo talaga ang tubig na mag-swimming ka na. Ang maganda pa nito ay hindi pa sumisikat si haring araw, kaya hindi pa masakit sa balat. May parampa-rampa pa nga ako dyan. May pasuot-suot pa nga ako ng swimsuit. May pa-spray-spray pa nga ako ng sunblock protection sa araw. At ready na nga ako mag-swimming. Pinaghandaan ko talaga ang araw na ito, my loves, at bumili pa nga ako ng isang katutak na 2-piece. Pagkatapos ay marirealize mo na hindi ka pala pwedeng mag-swimming dahil may red alert. May buwan ng dalaw pala ang lola mo. Ay giatay, uy. Sino ba naman ang hindi mayayamot niyan? Napaka-wrong timing naman talaga. Ano naman ang magagawa ko, diba? Kaya eto, kesa mag-swimming ako, ay kumain na lamang ako ng mangga at pagmasdan ang mga nang-iinggit sa aking magjojowa. Sige, mang-inggit pa kayo. Maghihiwalay din kayo, oy. Charot. Pero sa totoo lang ay gustong-gusto ko na talagang lumublob sa tubig, kaya lamang ay baka paglubog ko nga ay baka baging biglang pula ang tubig. Isipin ng mga nagsuswimming ay may himala. Yung asul na tubig ay naging pula na. Kaya sa sobrang inis ko naman ay napa-order na lamang ako ng ice cream. Sige, kainin natin ang mga bawal. Total naman ay bakasyon galore ko, kaya wala akong pake. Kain lang ng kain. Nandito pa rin nga ako sa Sylvan Resort dito sa Ko-Chang, Thailand. At dahil nga sa sobrang laki ng resort na ito, meron silang cable car na magdadala sa'yo sa pinakamataas na bahagi ng resort, kung saan nandoon ang pinaka-restaurant nila. At dito ay matatanaw mo ang magandang view ng dagat. O diba amazing? Ang tagal ko na rin kasing nakikrave sa Samtam at sakto namang may setup sila dito
dito para makita mo kung paano gawin ang kanilang papaya salad. Hindi nga masyadong maanghang ang aking ipapagawa. Nakakatuwa ngang panoorin si kuya kasi nga sa Facebook ko lang nga din ito napapanood kung paano nga ito gawin. Kaya ayan, naglagay na nga si kuya ng isang sili sa almires, naglagay din siya ng mani, naglagay ng hilaw na sitaw, tapos yung pinakasos niya medyo maala na medyo matamis. Then mekos-mekos lang din si kuya, saka nilagay yung shredded na papaya at saka yung carrots. Then nilagyan niya ng cherry tomatoes at nilagyan din niya ng lime. Ay grabe, napakasarap naman talaga. Nako my loves, it's a must try talaga kung kayo ay pupunta dito ng Thailand. Wag na wag niyong palalampasin na hindi kayo makakatikim ng samtam kasi napaka-authentic talaga ng lasa niya. Kain po tayo my loves. The best partner ko pa nga dyan ay ang fresh buko juice. Napakainit naman kasi kaya bagay na bagay ang malamig na buko juice. Ayun, sa awa ng Diyos, pagkatapos kong kumain, sa CR agad ako bumagsak. Umorder din pala ako dyan ng grilled tiger prawns kaya solve naman ang lunch ko for today's video. Kinagabihan nga ay nag-crave naman ako ng pizza at nung tinanong ko nga yung front desk ay inirecommend nila sa akin itong Sale e Pepe. Tama ba? Hindi ko alam kung tama ang aking pronunciation pero yun na yun. At masarap nga daw ang pizza nila dito. As usual, sumakay uli ako ng taxi para makapunta dito. Simple lang naman ang kanilang ambience, malinis ang lugar at mabilis ding iserve ang food. For my starter ay umorder ako niyan at nakalimutan ko na kung anong tawag dyan pero masarap yan. At pwede mo yang idip sa olive oil at saka sa vinaigrette. Paka-social naman. Ay minsan lang naman tayo magpaka-social climber kaya hayaan na natin my loves. Day off naman ni Inday ngayon kaya cheat day muna tayo sa mga carbs na yan. Hindi ko muna iisipin ang figure natin, basta kain lang ako ng kain, ganun. Ako lang ba, pero di ba pag nasa vacation mode ka or nasa ibang lugar ka, ang sarap talagang mag-food trip. Lahat ay titikman mo basta mukhang masarap. Kahit nga mga street food yan ay gusto mo talagang tikman. Uy, in fairness ha, napakasarap ng pizza nila dito. Meron pagka-smoky flavor siya, baka dahil sa niluto siya dun sa malaking oven. Basta ganun, masarap siya talaga. Kaya pala highly recommended ito nung nasa front desk. And isang size lang pala ng pizza ang pwede mong orderin dito. Kaya ang dami ko pa talagang na-take out. Pwede pa ito mamaya pang midnight snack. Mas masarap kasi ang pizza kapag malamig. Sino sa inyo ang gusto nun? And it's time na ako naman na mag-chill at manood ng band. Just to find out na Filipino band pala sila. I am so proud of them. Ay, Diyos ko po, Ruday. Pagkakatapang pala na ray. Abay talagang uulit pa nga eh. At hindi mawawala sa listahan ko ang matikman ang seafoods nila dito sa Thailand. Sa mga hindi po nakakaalam ay paborito ko po talaga ang seafoods. Napakaswerte ko lang at wala po akong allergy dyan kaya lahat ng klase ng seafoods ay pwede ko pong kainin. Itong Kochang Seafood Restaurant nga daw ang pinaka the best na seafood restaurant dito. Para siyang dampa sa atin. Naging paborito ko na nga rin pala itong piña colada. Ang sarap pala nito. Ngayon ko lang din kasi ito nasubukan. At tingnan nyo naman itong fresh oysters nila dito. Ang lalaki at napaka-fresh talaga. Enjoy na enjoy naman ako sa pagkain niya. Naubos ko nga lahat ang 5 piraso. Nilagyan ko nga pala yan ng lemon, fried garlic, tapos may spicy sauce. Ay grabe, the best, napakasarap. Dito pa nga lang ay nabusog na talaga ako kaagad. Mabuti na nga lang at matibay ang tiyan ko sa mga ganitong klaseng pagkain. At tinikman ko rin pala itong dahon na hindi ko alam kung ano ang tawag pero manamis-namis siya. Paki-comment naman my loves kung anong klaseng dahon ito para kasing nakita ko na ito somewhere sa atin. Abay nakakain pala ito dito. At ang nakakatuwa pa dito, meron pa sila ditong pa-fire dancing, pandagdag attraction sa mga kumakain. Tara, panoorin natin my loves. Nice.
pala ang last day ko dito sa Koh Chang, Thailand. At sa mga puntong yan ay papunta na po ako sa isa sa pinakamaliit na airport na nakita ko. At bago nga ako makarating doon ay sumakay muna yung van namin sa ferry para ihatid naman kami sa kabilang isla. At ito na nga yung Trat Airport. Tingnan nyo naman kung gaano kaliit lamang ang airport na ito. Pero in fairness, napakalinis ng lugar. Parang 2 flights lang yata sila meron sa isang araw. Medyo napaaga nga ako kaya't nag-ikot-ikot ako at naghanap ng makakain. Ay sobrang mamimiss ko talaga yung resort na pinag-stayan ko. Ang babait ng mga staff, ang sarap ng mga pagkain. Paradise talaga siyang matatawag. Sana lamang ay makabalik ulit ako doon at isasama ko na talaga ang mga anak ko. Para mas masaya naman, kailangan ko lang talaga mag-ipon ng maraming pera para may panggastos naman kami. Eto nga at sa wakas ay boarding na. Ewan ko ba at bigla na lamang akong nasadyaan. Sumakay muna nga pala kami dito sa minibus para dalhin kami sa eroplanong sasakyan namin. Papuntang Suvarnabhumi International Airport. At napakaswerte ko naman talaga dahil nung pumunta ako dito ay wala akong katabi. Abay pati naman ngayon ay solong-solo ko itong row na ito, o diba? At unti-unti na nga nag-take off ang eroplano, paakyat ng paakyat. Ang sarap pagmasdan ng mga papaliit na kabahayan, ng mga dagat at ng mga ulap. Gusto ko talagang pinagmamasdan ang himpapawid. Sobrang nakaka-relax kaya. Kayo din ba, my loves? 45 minutes nga lang pala ang biyahe papuntang Suvarnabhumi Airport at pagdating ko naman doon, sasakay pa ako ng taxi papunta namang Don Muang Airport. Para doon naman sumakay papunta namang Pilipinas. O diba, adventure talaga. Thank you Lord at nakaland kami ng safe dito. Thank you. Ay, grabe, muntik na akong malate. Kasi, yung aking luggage ay dumating ng late. Dumating ng late doon sa kabilang flight ko. Pero grabe si Manong driver. Sabi ko kay Manong driver, can you make it fast, make it fast. Okay. Grabe. Ang drive. Very good talaga si Manong. Juicy. Kararating ko lang. Nandito na ako sa Pilipinas. Alam mo yung nakarating ka ng Bangkok at nakabalik ka ng Pilipinas na nakachinelas ka lang. Eto. Charan! Nakapambahay pa talagang chinelas yun, ha? Alas 2 na madaling araw. Welcome back to the Philippines!